And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. Kanser na mahirap gamutin kung ituring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagaganap na korupsyon sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, gaya ng sakit na ito, kailangan dumaan sa komplikado at masakit na proseso bago tuluyang gumaling. Ganito inilarawan ni PBBM ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na linisin ang korupsyon sa pamahalaan. Sa gitna ito ng patuloy na isinasagawang investigasyon sa flood control projects anomaly. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan may magsakripisyo sa laban na ito ng pamahalaan kontra korupsyon at kung hindi ay magpapatuloy lamang ang maling gawain na ito sa mga susunod pang mga taon. I'm sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done, that the things that we have discovered that have been being done for the last 3 decades will just continue. Binigyan diin ni PBBM, kailangang harapin ang mahirap na hamon na ito. So, we have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we are Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Nangako ang Pangulo na sa natitirang ilang taon ng kanyang administrasyon, patuloy ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Magtatrabahoan niya sila ng 24/7 o walang tigil. Naniniwala si PBBM na makakamtan ang ninanasang matigil ang korupsyon sa pamahalaan. We know what we are doing, and we will continue this campaign against corruption. We will continue our campaign on this abuse and this entitlement that has shocked everyone, myself included. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.